Kagagaling ko nga lang sa trabaho sa mga oras na yan mga mi at nag-iisip ako kung anong pwedeng ulamin. Pero actually, naisip ko na. Century tuna mga mi, pero gagawin natin itong sisig. Wow! Sana all. Marami sa inyo na hindi na bago ito, pero sa amin ni Daddy ay first time namin makakatikim nito. Madalas kasi sa tuna, ang ginagawa ko lang ay lemon at asin, tapos okay na. Nagkaroon pa nga kami ng diskusyon kanina ni Daddy kasi ayaw niyang maniwala na pwedeng gawing sisig itong tuna. Ayan nga at nire-ready ko na yung mga kakailanganin kong sangkap. Bali, bawang at sibuyas lang ito mga mima ko, pero mas maraming sibuyas ang gagawin ko. So dito, kailangan maliliit talaga yung hiwa, kaya gagamitan ko ng food processor yan. Pero pwede rin naman sigurong hindi, depende yata sa inyo. Sana masarap ang kalalabasan nito. Wala pa naman kaming ibang ulam at gutom na gutom pa naman ako sa mga oras na yan, kaya hindi pa ako nakapagbihis luto agad. Alam nyo ba mga mi, mula nung nagvi-video ako ng mga niluluto ko, si Daddy hindi na nagluluto ng ulam. Gustong-gusto nga niya dahil lagi daw siyang busog. Bali yung siling haba pala dyan mga mi ay hihiwain natin ng maliliit. Pero medyo nahirapan nga ako maghiwa kaya ginamitan ko na lang siya ng gunting. Actually hindi siya mahirap hiwain, tinamad lang talaga ako. Tapos yung century tuna nga pala mga mi ay tatanggalan natin siya ng sauce. Yung iba nilalagyan nila ng konti pero ako gusto ko ng dry. Kasi mamaya lalagyan natin yan ng mga check labu. So mga mi, after naman yan ay nagpainit na nga ako ng kawali. Tapos naglagay na rin ako ng konting oil. Nakalimutan ko mga mi, dapat pala butter ang nilagay ko. Ngayon ko na lang talaga naalala habang nagvo-voice over ako. Tapos nilagay ko na itong sibuyas at bawang. Tapos medyo itutusta natin ito ng konti. After naman yan ay susunod din natin kaagad itong tuna. May mekos-mekos lang natin yan mga mima ko hanggang sa maluto. Luto naman na ito pero gusto ko na medyo tostado siya. Tapos tinimplahan ko lang yan ng asin at paminta. Hinayaan ko lang muna siya mga mi para matusta talaga siya. Tapos, nilagay ko na rin yung siling haba na ginupit-gupit ko kanina. At dahil wala nga akong siling labuyo, chili flakes na lang ang nilagay ko dyan mga mi. Masarap kasi na medyo maanghang ang sisig. Yung medyo natusta na nga siya mga mi, ay pinatay ko na yung apoy, tapos tinimplahan ko na kaagad siya ng mayonnaise, oyster sauce. Tapos, nilagay ko na rin yung siling haba na natira kanina, tapos maraming sibuyas. Minekos-mekos ko lang yan ng a little bit mga mi, hanggang sa magmix siya, tapos gina-gina yan. Nilagyan ko rin pala ng itlog yan mga mi, hindi ko siya na video, hay. Mga mi, in fairness, sobrang sarap niya. Hindi totoo yan. Legit talaga siya mga mi. Sisig na sisig ang lasa. Napa-thumbs up na nga lang si Daddy dyan dahil sobrang sarap din daw talaga. Bola lang yan. Minuto lang ako nito para magluto ako ulit. Taob na naman ang lagayan ng kaning lamig. Tapos, manggang hinog naman ang pangtanggal umay namin this time. Kain mga mi. Mga mi, bigyan nyo rin ako ng recipe nyo ha para matry ko din. I-comment nyo lang dyan. Salamat!